again, good evening to each and everyone. Welcome sa atong Wednesday service, atong midweek service mga igsoon every week. And gapadayon ta sa pagtuon nato sa ato ang biblical prosperity. Ika-94 na ni nga pagtuon sa biblical prosperity. Let's all stand, bagampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, thank you so much for this evening. Thank you for the opportunity that you have given to us. And it's very important, Lord, to hear your instructions and your rebuke sa among mga kasipyatan and also teaching us how to make it right and to stay right. And I pray that you will use me once again sa pag-deliver sa imong message, Lord, and let it be done for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Prosperity in Christ Alone. Pangitaon ganin mo sa lahi nga dimension, makita man nimo mga igsoon, but it is not really kanabitang di ka makontented. Dili ka ma-satisfied. Dili ka makakita gyud sa tinuod nga freedom. Because when the devil gives you earthly treasure, it is going to put you in prison. Prisuhon ka. Dili na ka kalihok, di ka pangalagad. Kunya, matingala ka mga igsoon, nga mayong ka nga, kanang wa pa ko gipriso. Pero ang wa nimo nakitaan, na priso ka, nga di ka kahimo sa pagpangalagad. But other things, you are free. Suroy-suroy, lingaw-lingaw. Kuan man ko, laag-laag masag ko. Lagi, wa makaprisuhan diya dapit. Appeal man na, extension man na sa imong prisuhan. Kay ang tinguha sa yawa nga prisuhon ta, sa usa ka kanabitang prisuhan, nga malikay ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay ang atong panalangin, tinuod nga panalangin, lig-on nga panalangin, naadiha sa pagpangalagad sa Ginoo. And the devil doesn't want us to experience those kanang blessing nga gi-prepare sa Ginoo na. So atog yun ning kulit, atong kanang lugiton ba? Atog yun ning kanang kuadjud, paning kamutan nato sa grasya sa Ginoo nga makuha gyud ni nato. I would like you to open your Bible to Romans chapter 5 verse number 17. Romans 5:17. Ato ni dunganon sa pagbasa mga igsoon, barugan nato balik. Romans 5:17. Kita tanan dungan ta, go. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign by life by one, Jesus Christ. So, naa may nahitabo sa atong kinabuhi nga naay kanabitang nahitabo nga dunay sala nga nakasud. Ug kana nga sala grabe kay nagmultiply. Kay ang human race good mo nakuha sa yawa good. Pero tungod sa grasya. So atong sabton ba na snatch away sa yawa ang human race nga gi-create sa Ginoo in His image para malikay sa pag-atiman sa Ginoo. Unya, kana nga panghitabo, gitagaan og solusyon sa Ginoo, gitawag og grace. Nga kana nga grasya, maunay naghatag og gasa sa pagkamatarong. Nga sa dihang maangko na sa tao, mga kaigsuunan, maangko niya pagbalik ang kanindot sa Dios. But it should be done by Jesus Christ. Kinahanglan na agyoy pag-reign si Christ sa kinabuhi anang tawhana. You may take your seat, please. So, ingon ana kanindot ang gihimo sa Ginoo to give solution sa atong problema nga pertinang lauma, pertinang dugaya ana nahitabo. Sugod pa na ni Adam and Eve, nito nga ang problema mga igsoon, the separation of man and God. The separation, meaning, dili na ta ka-enjoy basta-basta sa panalangin sa Ginoo. Kinahanglan na natong maangkon nga kanabitaw mura naggubat ba? Muagi na taggera, kay ang atong kaaway si Satanas, dili siya musugot.
Kay ang gusto sa yawa nga lingawon ang imong unod, but ang gusto sa Ginoo ang joy magikan sa imuhang sulod. Unya mo express padong pagawas. Baliktad man ang gihimo sa yawa. Kalingawan sa unod to destroy the inner part of your life. Baliktad, gipakitaan ka og kanang kalingawan para gub-on ang imuhang espirituhanong kinabuhi. So, maunay gihimo sa yawa sa kinabuhi sa tao, and that is why sa pagpildi niya sa human race gigamitan gyud niya sala, disobedience. Kung tanawa ang disobedience, grabe kayo mo na pinakakaraan nga sala mga igsoon nga perting lisura pildihon kay makita nato ang mga bata karon gahi kay ulo. Grabe na mga bata ron. And I wonder kung kita nga naa nakakita sa pulong sa Ginoo, unya natudluan sa pamaagi sa Ginoo how to gain back the righteousness of God nga maadto sa mga kasing-kasing sa mga kabataan, kaning generation alpha ma-rescue pa ni kung maningkamot ta sa grasya sa Ginoo nga mahatag nato nila ang buhing pulong sa Dios. Kay wa gyud na gilaog sa Ginoo ang iyang righteousness, iya gyud nang gi-share nga anhi mo epekto sa atong batasan. Kay importante man nga ma-show sa atong kinabuhi, sa atong attitude mga igsoon, ang batasan ni Christ ug kinahanglan mag-agi siya didto sa sud maguna. Mao na nga way laing agianan kun dili salvation yun. So kung tapulan kayo ang mga Kristohanon sa soul winning, kay natabunan naman na og lain nga mga activity like kanang nabisi ka, kanang trucks distribution, abot lang kay naabagod kay sa usa ka gatos nga tagaan nimo gospel trucks, pila ka naluwas ana. Unya ang feeling sa mga Kristohanon, wa na kanang I did my best. But they did not know that their best is not good. Kaya kanang gospel tracts, it is good para approach conversation. Imong tagaan, mas may patong na maligya og mga produkto nga nagdaog ka ng mga flyers. Kaya inighatag sa flyers, ma'am, pa-explain ako ana. Makapalit jud. Pero unsaon man ay maghatag og gospel tracts, ang ilang goal nga mahurot raman ang 1,000 nilang gida. Mas may palitong nagdag na po ka gospel tracts, ang iyahang reason ato na po kasulwiningon ako karon. Kaysa magda ang goal 1,000 ma-distribute, usahay malingla taan ang style mga igsoon nga ingon ana nga nagtuo ta we are doing God's work. Kay lagi na may giingon nga sa bisan unsa nga paagi nga mahatag ang mensahe sa Ginoo, di na mo labay nga kawang unya wa man lang dawat. Wala man gibasa. Kada kong kawang kay wa man ningon ang Bible nga ang tanan nga makadistribute og papel nga naay bersikulo di mo labay nga kawang, di man. Kinahanglan madunggan, kinahanglan mawali, kinahanglan mahatag mga igsoon ang pulong, dili ang papel nga dunay pulong. So muna kung tumanong lang yun nato mga kaigsunan, dako kayog tabang no ang atong pagpangalagad sa Ginoo nga daghan ang mausab ang mga batasan samtang naa pa diri sa kalibutan, unya daghan ang mga tawo nga makakita sa kaluwasan nga igabot sa panahon nga matapos na ning tanan, daghan ang makuyog ngadto sa gingarian sa Dios. According sa Matthew 16:26, kung buhaton lang yun nato ni mga kaigsunan ang gisugo sa Ginoo in Matthew 16:26, indot kayo ang giingon diri. Matthew 16:26, sa King's Bible. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Nawala ang importance sa kalag. Kay ang nagbansiwag nga giatiman sa mga tao is what the flesh need. What the flesh want. Mas gigukod nato ang pagkaon sa unod kaysa pagkaon sa kalag. Mas gitagaan natong dakong kalipay ang kalingawan sa unod kaysa kalipay sa kalag. Kaya ang kalipay sa kalag, espirituhanon man. Ang kalipay sa kalag, kana mang makabuhat ka kung unsay gisulti sa Ginoo sa iyang buhing pulong mga igsoon.
So kung panalitan, wala na diha ang focus sa mga Kristohanon, mao na luya kayo inig panimba. Ako man din nakabot simbahan gyud. Kung naa gani magkaabot, makaabot og simbahan gatinga. Mao na igabot sa kanang mensahe mga kaigsuonan kay gatinga man matinga. Unsa man ni? Di nakakita sa mga panalangin gikan sa pulong sa Ginoo. Atong hinumduman na ang prosperity is reigning in life through grace and righteousness. If you want prosperity, this is it. Dapat naagyod na siya grasya ug ang pagkamatarong sa Ginoo. According to Matthew chapter 6 verse number 33 klaro kay nang giingon sa Ginoo, grace and righteousness. But seek ye first the kingdom of God, grace and His righteousness. Ang gingon dayon sa bersikulo, and all these things shall be added unto you. Very clear mga kaigsunan nga ang prosperity naagyod na, di gyud pwede mawala si grace o si righteousness. So if you want prosperity in life, samtang naa pa diri sa kalibutan, you need to focus on something that God has given you. An opportunity that the world cannot give. So ang opportunity nga mahatag sa kalibutan is a diversion. Kung kana nga opportunity makapalayo nimo sa imong pagtan-aw anang kanang kalag nga nanginhanglan sa kaluwasan mga igsoon. Are you following? Mao na maningkamot gyud ta, magtinabangay ta, magkahiusa ta mga kaigsuonan sa usa ka buhat kaning panginabuhi nga dili gyud ta kalikay tan-aw kalag, naa gyud na diha. Ambot piti naman ta sa iyo na pangitao na nang kalag. Di man na siya makita, pero perting sa iyo na pangitaon, kay bawtag asa nagtago ang kalag. Kay bawta asa ang balay sa kalag. Kay kung wa pag yung kay masulwining, kay wa dyo ka kitag kalag sharan, wa dyo day kakasabot nga ang kalag nagtago sa lawas sa tao. Matag taong galihok na ay kalag mga igsoon. Mo nagkalagot kay ni mga Kristohanon nga wa gyoy makit-an nga sulwiningon. Tay panaminaw mo. Unya mayon nay kuan nga wa may good koy makit-an oy. Sino may makit-an? Kadaghan galihok. Ang imong wala sa imuha ang panahon. Ang panahon, ang kumpiyansa, ang kaisog, ang will. Wala nimo ang will. The determination from within. Wala nimo. So nganong wala man na siya tungod kay lahi ang imong priority. Wrong priority sa imong kinabuhi. Tulo ka prinsipyo atong isgutan karong kagabion mga kaigsuonan. Ang numero 1, prosperity through grace. Kani ato isgutan ni prosperity through grace. The principle that we need to learn tonight, true prosperity begins with God's grace. Kaluwasan na mga igsoon. Not human effort. Grace in God's undeserved favor that brings spiritual riches. You cannot enjoy true prosperity if you are not going to pass through salvation. Kay kanang mga kayamanan makuha nimo ning kalibutan nga dili involved ang Ginoo, para ra gyud na diri sa kalibutan og dili na siya tinuod nga riches mga igsoon, it cannot give satisfaction. It cannot be a blessing to others. Kay ang uban mga tao mahimo naman nimong competitor, mahimo naman nimong kanang kontra kung unsay naa nimo, kay ang imong unahuna kuhaon ni nila, ilugon ni nila. Di ba? Pero kung ang panalangin na angkon nimo earthly treasure, pinaagi sa panalangin nga gihatag sa Ginoo nimo, kay giagi nimo diha sa insaktong agianan. Mo na kita mga Kristohanon, we are privileged nga makaangkon nato ning real prosperity. Tinuod nga prosperity kay luwas naman ta. So ang gibuhat sa yawa karon sa atong kinabuhi, gilibog ni atong utok, gipaningkamutan tiniyag balik kung diin tagikan ang klase sa panginabuhi, sa pagpaningkamot, sa pagkamot sa atong panginanglan, gibalik ta niya sa kalibutanhon nga paagi. Giwagtang niya sa atong unahuna mga igsoon og desire nga ang panalangin lagi naa diha sa kalag. The way you got saved, now you are qualified, pasabot na rehistro na ka dito sa langit,
Nganong dili man ka mangitag lain para mahirehistro po ngadto sa langit, haron panalanginan ka sa Ginoo. Di ba, bring forth fruit, and that your fruit should remain, and that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. O sa may tawag na to, ana, grabing komisyon sa usa ka kalaglang nga madaan nimo dias tiilan sa Ginoo. Are you listening? Para lang usaon na nimog tawag, recruitment, unsa na diha. Di ba? Kung gibaid lang yun nato atong utok sa ingon, ana nga klase nga pagpangita, mga kaigsunan, networking mana. Di ba? Register na ka. Sa diyang na-register na ka, according sa system, diingon, mangita ka sa imong kanang first level, mao na imong tudluan, mangita kag tao nga imong tabangan para maangkon niya ang kanabitong epekto sa sistema nga iyang gipalit. Imo siyang giyahan, imo siyang tudluan, bahala na itong uban nito, siya na po dato. Ang imong concern, siya. Nga kanang imong first. Tudluan nimo, estudyante na nimo, ikaw iyang teacher. Kung lampos na siya, lampos na ka, panalanginat ka sa system. Nakuha ninyo is the same. Pero tanawa, literal nga naa kay madawat nga kwarta, di nimo sabton kanipang giingon sa Ginoo, mga kaigsunan, bring forth fruit and that your fruit should remain. Unya naa dayon kay commission madawat, ikay pa magbuot pila. Kana pa masabtan sa mga Kristohanon? Mao man lang gikopya mga kaigsunan sa networking. Ang tanawa, nilihok ba? Nilihok. Sistema na nga klaro kayo. Nanay daghan na dato, nanay daghan ni asinsus kinabuhi. Nanay katong mga idaran na nga, naanad sa kanang kinabuhi, nga ingon anad, di na ganahan mo hawa. Pero daghan mga tao, mingon, networking, di na ko ana. Wala to kasabot sa networking. Parihar na sa mga tao na luwas. Kana, mga hawa, di ba? Gikan sa Baptist Church, nagwalis ka matuoran. Nabalhin, nangadto sa lain. Wa kasabot. Parihar yun na problema ha, mga igsoon. Muna gipaningkamutan na ito nga mausa ni atong panginabuhi sa atong pagpangalagad sa Ginoo, pero lagi, literal na magyuda, wag yun masabti. Kanipang kanipang John 15:16, masabtan. Kadakong panalangin na. Di ba? Naana diha, nagsugod diha sa kaluwasan. O karon kay luwas naman ka, it means rehistrado na ka dito sa langit, nakalista na ka para panalanginan ka, ang gipangita sa Ginoo namunga na baka. So, ang true prosperity, magsugod sa grace, then mo proceed sa righteousness. Ayaw dyan nagkalinti mga igsoon. Ayaw hunog sa imong kaluwasan, imog yun ang i-proceed ngadto sa pagpangalagad. Usara ang gipangayo sa Ginoo pagpangalagad para daghang panalangin mo abot sa imuhang kinabuhi. Discipleship. Discipleship. Are you following? So, kaning atong panginabuhi karon nga gi-learn nato nga ginalikayan sa kadaghanan mga kaigsunan sa wa kasabot, ang wa naman sad kasabot mo mulikay ani. Kay ngano man ako di mo ko mulikay, ganahan man kayo ko. Di ba? Kay nakita man ako ang tinuod nga beauty sa system. Wala man ako gibuhat siya as traditional. Mora po nas Kristohano kinabuhi. Ningon ang Ginoo pangita og disipulo nimo. Hala sulwining dito piti na naghana. Unya pagkahuman gikapoy na siya. Wa gyud bunga mga kaigsunan. Wa gyud madaha sa simbahan. Gikapoy sa iyang kinabuhi. Dugay nako sige share. Wa gyud koy madaha sa simbahan. Na ako'y madaha di na mamalik. Unya mangyan dayon si pastor manggod gahi kay mo wali. Di maguna niya hinay-hinayon. Una-unsa ka magbuot ka, mensahe iyam nas Ginoo. Mobito na niyo ng Ginoo, dadig bunga, pasabot na tudluan na nimo dito, ganon dadan man na nimo diri, o kanang wa pa kasabot, di inighatag diya sa meet mga igsoon, mawingig siya. Di na siya kasabot, so di na siya mubalik. Di ba? Kaya ang pagsimba mga igsoon, dili ni siya nga, panihon ni mong simbahan para maluwas. Wala man panihon ni mong simbahan para mag-worship. So, kinsa may maka-worship sa Ginoo, ang luwas o dili luwas? Ang luwas, mo naghimo sa Ginoo ang simbahan, pundukanan sa mga luwas. Mo ring itawag sa Ginoo body of Christ. Pwede ba di ay ang unbeliever mahimong part sa body? Diba, tubagan ninyo. Pwede ba di ay ang unbeliever mahimong part sa body? Dili. Kay di na siya pwede mga lagad, kay dili na siya qualified, kay dili na siya anak sa Dios.
Kinahanglan usa siya maluwas. So asa man siya nato imit para maluwas siya. Go and preach the gospel to every creature. Kisa may giingnan si Ginoo, simbahan. So ang simbahan, giingnan si Ginoo, go. So asa man ang simbahan mo adto? Ngadto sa field. Unsa may buhaton? Magdaha diri aron diri nato sulwiningon o adto dito nato sulwiningon sa field? Yang giyon si Ginoo, go and preach the gospel. So adto dito nato sulwiningon. And then dad-a nga bunga na siya. Sayon, kung mahimo na nimo ningon ang Ginoo, then ask. Clear ba ang instruction sa Ginoo? Pero mao lagi. Di gyud masabtan sa Kristohanon kay lahi ang focus. Lahi ang focus. Klaro kay gingon sa Romans 5:17, kani nga part mga kaigsunan, they which receive abundance of grace. Ang nakadawat una sa abundance of grace, unsa man na siya? Salvation. Diha nagsugod ang prosperity sa usa ka tawo. Mo nakita kay luwas naman ta, pasalamat sa Ginoo, Lord, salamat. Qualified na dai ko aning prosperity. Dapat biblical prosperity. Kay kung madawat nimo prosperity sa kalibutan, o bribery lagi na. Balik-balikon ko na ito ng kaninga word, bribery, na bribe ka sa yawa. Para pugnan ka sa pagdawat sa panalangin. Ephesians 2:8. Unsa gingon sa Bible? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is what? The gift of God. Diha nagsugod. Diha gasugod mga kaigsunan. Then diha din tagi consider sa Ginoo nga workmanship of God. It is God who is working in us. We are the obra maestra of God. So kung siya mo'y mo work out sa atong kinabuhi diri sa kalibutan mga kaigsunan, unsa kahay itsura nato? Ha? Unsa may hunang-huna nimo kung ang Ginoo mo'y tugutan nimo nga mo'y mold nimo, mo'y mo porma sa imong kinabuhi aning kalibutan, na what kind of life God will do to you? Uyamot, makaluluoy, problema, burden, or blessing? Able to help. Muna dili nakita sa mga Kristohanon, workmanship of God, mga igsoon according sa verse 10. Ganun nahimo man tang workmanship of God because of this gift. The gift of salvation. Muna klaruhon ganato ning matag usa mga igsoon nga tinuod gyud nga luwas kay usahay luwas-luwas raman gud na mao nang dili ta kita og resulta. Pero ato pangutanon tonight, kamo nga naa diha, are you sure of your salvation? Then you are qualified. You are qualified of this prosperity. 2 Corinthians 9:8. Unsay gingon sa verse number 8? And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work, the righteousness of God. Tanawa ra gud. So, from the grace of God, salvation, ni proceed na dayon ka sa next, which is the righteousness of God. Then the Bible says, and God is able to make all grace abound toward you. Ingon sa John 15:16, then naa naman kay fruit nga nagpabilin, panghayo bisag unsa. And God will command all the grace. Ganun gingon na siyang all, tungod kay ikay gipabuot. Mayroon ka nga, unsa man na pananglitan, Lord? All. All grace. Tanan. No? Of course, kanang di makadaot mo. Tanan. Kami yun ka nga, Lord, ganahan kong negosyo nga kanang beer house. Tagaan ka sa Ginoo? Lord, ganahan ko kay sa among lugar ba, daghan kay ganahag manok niya, wa, Diyo, kakpit dito. Lord, magnegosyo ko kakpit. Na, masugot ba Ginoo na?
Dili mo sugot ang ginawa na, kay good works man. Naamay kuan, naamay criteria. Pangayo, bisag unsa, manduan sa Ginoo ang panalangin, gukdod ka sa panalangin, that may abound to every good work. Magamit para sa pagbuhat og maayo. Tan-aw ra gud sa taka-privilege. Then prosperity will come. So may application ani. Prosperity is not about wealth first. Not wealth first, but about receiving God's grace daily. So good sa salvation of your soul, then sa guidance sa Ginoo sa matag adlaw sa imong kinabuhi para sa pagkamatarong. So unsa may key atong dadon-dadon ani? Obedience. Obedience. Kay sayang kayo, nakaibaw na ta, mao di ni, ya dili na to ma-apply sa atong kinabuhi. So ayaw og kanang unha diha sa wealth, unha diha sa kalag. Kay luwas naman ta, then let's call other people nga maluwas pud sila. Dili ta magkuan diha, di ta maghunong hantod na atay matawag nga bunga nato mga kaigsunan, bunga nga mo pabilin. Unya sa diyang naa na ng bunga, imo nang giyahan nga mamunga sad. Then that's the time mga kaigsunan nga makonsider na gyud siya nga buhi na nga bunga. Kay namunga man. Dili kay ni ungot ra diha, nadalagi nimo nya sige nagsimba nya way bunga. Basig na ikog ra na nimo, basig kanang naka-appreciate ra na nimo or basig na kanabang na pugos ra na nimo. Ang proof sa imong bunga nga bunga gyud siya tinuod. Uy, ning gimok-gimok mag-iya. Di ba? Kaysa atong cookware business, magsugod makag-associate before ka mahimong consultant. Unya sa diyang na human na ka sa imong training, lipay na kay naka-income ka. Pag abot na sa panahon nga gi-consultant ka, magpakuyog ka man gihapon. Ikaw naman unta mangita og kanang associate para ikaw na pud ang mo train niya. Exactly like discipleship. Nakita mo sa atong mga resources, mga igsoon, it is pointing us and teaching us how to do the work that God gave to us. It is the same. So kato mga associate nimo diha sa kanang imuhang gitudloan sa cookware industry, mao sad to imong disciple. As well as sa Lean and Green nato nga negosyo. Parehas ra gyud na siya tanan. So why make yourself busy on something that you cannot disciple? Di ba? That is the promise of God, mga igsoon. Magsugod sa kaluwasan, kay dili wealth first, but the grace of God. Diha magsugod, mga igsoon. Matag adlaw na to dawaton. No? Sa atong personal devotion, nagbasa ta sa Bible, gidawat na to ang grasya sa Ginoo, then be prepared to share that to another person. Number 2, prosperity through righteousness. Pagamatarong. Principle to learn. Prosperity flows from the gift of righteousness. Being right with God gives peace, joy, and strength to live victoriously. You can never live your life victoriously without peace. Agree or disagree? You cannot live your life victoriously without joy and strength. Wala nang tulo, lisod kaayo. Pero naa ka nang kalinaw, kaning kalipay, di man siya igo na to, isulti anang joy, kaning kay kalipay, no? Sobra. Ato butangag tumang kalipay. Sobra-sobra nga kalipay. Naakaana, unya naapod yung kay kusog to do the work of the Lord. What a wonderful life. Kanatanan, i-provide na sa Ginoo, mga kaigsunan. Sa Romans 5:17, kaninga phrase, mga kaigsunan, and of the gift of righteousness. Ihatag na sa Ginoo. Gift of righteousness. So it means, dili ikaw ang maningkamot, mabuutan ka.
Ang imo rang buhaton is to receive the living Word of God and let that Word, mga igsoon, nga imong gidawat, nga pandayon ka. Ang imo na isundo na nimo na may pattern. Sundo na nimo sa hinay, ayaw pagahi sa imong ulo, imo nang tumano ni hinay, anton makita nimo sa imong pagtuman na purified ang imong kalag. That is the clear instruction of God, mga kaigsunan, in 1 Peter 1:22. Obedience sa iyang instruction. So, kagitagaan pa ta sa Ginoo na daily, iyan ang ihatag, mga kaigsunan. So, but makuha na to ang righteousness nga gasa nga gihatag sa Ginoo by obeying Him every time nga tudluan ta sa Ginoo. Purification of soul man na. O karon na purified na ka, so sa may tabo, murag nasilyuhan ang pagkamatarong. Mo na makuyawan na, makalitan lang uban, uy kabuutan na gud nimo di ay. Kanindot ra ikauban anang mga tao, mga igsoon nga di ta kuyawan mga dunggabon tas luyo sa kadlaw. Nakuha na to. Nga nang maura na mo guba sa ato ang kinabuhi later on. Maura na mo ilad na to sa kadlaw. Gitabang-tabangan kintahay ta para ug unsa may kadaugan nga atong naangkon iledeng ilugon. Na may mga tao nga ingon ana. Pero kung ang mga tao ingon ani mga igsoon na panday sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo, kanindot naman ay kauban anang klaseng tawhana. Can you claim this? Nga ikaw ni? No? Imong ino na Ginoo, Lord, let it be me. Ina Ginoo, Lord, tugot-tigod nga ako na. Nga, kung kinsa man tong tawhana makuyugan ako, mabless sa akong kinabuhi. 2 Corinthians 5:21. 5:21. Tanaw ko sa ingon sa Bible, mga igsoon. For He hath made Him to be sin for us. Tanaw ko siya nga klaseng panalangin ang gibuhat sa Ginoo. Who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Tanaw ra unsa ka precious ang righteousness nga gipaambit sa Ginoo sa atoa. Tanaw giunsa niya paghatag ang iyang kaugalingon who knew no sin para nato. Para lang maambit nato ang righteousness of God. Unsa ka precious, mga igsoon. So kung mao ni maangkon nato ang pagkamatarong sa Ginoo nga giantusan gyud niya diri sa kalibutan 33 ka tuig, mga igsoon, gipanday na niya. It was not only the salvation nga iyang gi-prepare, but also the righteousness that He could impart to us. Kay di man pwede ma-impart sa Ginoo ang iyang righteousness kung dili kaluwas. So naghimo siyang example, mao nang 33 ka tuig, enough to live your life in righteousness. Enough to see examples upon examples, igsoon, nga gibuhat ni Kristo, kay kung kaluwasan lang, ganun di naman niya diretsoon. Okay, nanan ako mamatay, ilubog na banhaw. Wala nag-set usa siyang example for us to follow. Pero masunod to nato iyang example kung maluwas ta og una. Salvation first, then righteousness next. Very clear ang gibuhat sa Ginoo. That we might be made the righteousness of God in Him. So pasabot na lang in Him, salvation first. Pero naa ang righteousness of God, makuha na to sa grasya na sa Ginoo. So through righteousness, maabot na to ang prosperity nga gipromise sa Ginoo. Proverbs 10:6. Proverbs 10:6. Kung sa King's Bible, blessing, asa ang panalangin, are upon the head of the just. But violence covereth the mouth of the wicked. Dili pwede mix. It's either you are wicked or you are just. Dili ka pwede just wicked or wicked just. It's either you are just or you are wicked. So kung just ka, mga kaigsunan, blessing ang naa sa imong utok. Pero kung wicked ka, violence,
ang naa sa imong baba. Pirmi, witik, labtik, pahit, pirmi, painful words ang manggawa sa imong baba. Ingon ana ang klase sa tao nga ang iyang kasing-kasing wicked. Pero kung just, sakto, mga kaigsunan, pagkanindot naman lang, puros blessing ang naa sa una-una. Apil na ang forgiveness, understanding heart, long-suffering, gentleness, goodness, meekness. Apil na diya. Di ba? Ambot lang kamo kung naay tao sa inyo habang constant kaayo ang pagpasakit nimo, pero sige na kag pasensya. Pero kana magsigig pasakit, bantay sad mo kay gialaw biya nas Ginoo nga masuko sa taba. Be angry. So say makadawat ta og kasuko mga kaigsunan. So gialaw na sa Ginoo, pero di gyud ta gipadumot sa Ginoo ba? Kay mahagbong naman ta ang righteousness. Nya pag nahagbong ta sa righteousness, nawagtang sad ang blessing. Kay mahugman ta diri sa wickedness naman na. So mo naagi maintenance ang Kristohanon. So kung dili nimo i-maintain imong kinabuhi sa pulong sa Ginoo, og exercise kung unsay nabasahan nimo sa pulong sa Ginoo, may tendency gyud nga ma-slip ka dito sa wickedness. Masuko ka ba? Unya pag maabot na ka nga puntos kinabuhi, loneliness ang naa. Sadness naa. Incontentment heart. Unya lami kay pangitag away. Di ka ganahan nga kana bitaw magtinabangay, wala na mawala sa imong una-una. Because all of those things nato siya sa side sa good. You need to depart from wickedness in order to participate sa mga good things. Ug naa diha ang panalangin sa Ginoo. Klaro raman ang giingos Bible God nga pagkuan ka kanang curse kung mudisobey ka. Blessing kung mo-obey ka. Simple naman kayo. No? Duha ray division. Obedience, disobedience. Very clear. Sa application na ni. Prosperity is living in God's righteousness, which brings blessing beyond material things. Sa ato ra gi-consider nga blessing, material things ra gyud. Pero sultian ta mo, without the blessing of eternal, mga kaigsunan, internal blessing, without the internal blessing, kanang naa sa imong kasing-kasing ipada sa Ginoo, the spiritual blessing, mga kaigsunan, without that, the material blessing is a destructive kanang thing sa imong kinabuhi. Dili na siya panalangin. Kay importante kayo nga naa kay material blessing, ikaw nga nagkupot, puno ka sa spiritual blessing. Bao na siya tinuod nga gipanalanginan nga kinabuhi. So ang pagpanginabuhi diha sa pagkamatarong sa Ginoo, maunay gada nato didto mga kaigsunan sa tinuod nga material blessing. Mao na siya ay nagtultol, kung mauna siya ang mag-guide nato ngadto, mao na satisfaction. Naay satisfaction nga madawat nato sa atong kasing-kasing. So meaning na mga satisfied man ka, you can share it. Kay joyful man ka. So simple na kay pag-ila. Kung siya nakuptan ni mo karon sakit man ni i-share. Dili na blessing mga igsoon. Dili na blessing. Katapusan, prosperity through reigning in life. Ayaw jug sugot nga ikaw maoy gi domain. Ikaw maoy gi under ka ba? Labi na sa mga tao nga dili iya sa Ginoo, ayaw jud isugot. Ayaw itugot sa imong kinabuhi nga Kristohanon. Kay ang prosperity, makita nimo ang imong kinabuhi, you are free. Ikaw ang nag-reign sa imong kinabuhi because it is Christ nga nag-reign sa imuha. That is absolute freedom. Muna tinuod nga prosperity, saan mo na dato kayo? Dili sa kalibutan, makita dato kayo, pero hapit na lang di ka ginawa. Sa kabisi. Wanay panahon sa pamilya, way panahon kay sa kaugalingon. Di ba? Wanay kanang kuan ba? Kanang dili siya free. Saan mo niwa pag-enjoy ng
Kinabuhi ana. So naay gitawag prosperity through reigning in life. Principle to learn. Prosperity means reigning in life through Jesus Christ. It is victory over sin, fear, and defeat, living with purpose and hope. Unsa may purpose? Di ba? Pag naa ka sa kalibutan, usa ra gyud purpose. To gain, to gain, to gain, to gain, to gain, to gain, to gain. Ibalik na yun. What profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Naluwas na magkupas doon. Kaya ba ka, daghang kag maintenance kung luwas ka. Malus nimo ang joy sa imong soul. Malus nimo ang purpose nga nung giluwas ka. Kaya kung tinuod nga, imo lang naangkon ang imong kinabuhi, mga igsoon, tungod kay imong gipangita una ang Ginoo sa imong kinabuhi, bahala na mawagtang ni akong kinabuhi, then you found your life according to what the Bible is teaching us. Diha nimo makita nga pagkaninduta man ay aning purpose ani akong kinabuhi. Amot na matag usa ta dapat makakita ta mga igsoon unsa may kapuslanan ani akong kinabuhi. Kamantay mo sa mga tawo nga murag wa na siya gamit ba? Hopeless. Miyon sila may pagmanggang mamatay ko, may kapuslanan akong kinabuhi, di ay. Okay sa may nag-ingon nimo wa kay kapuslanan kung giluwas ka. Kaya mga Kristohanon, maingon sila nga, anong way kapuslanan ang ilang kinabuhi? Pero Kristohanon na, kaya mga ingon sila na, because they did not receive and accept God's will in their life. Naa sila sa ilang kaugalingon nga will. O gipoison nila ang ilang utok, mga kaigsunan, anang mga kalibutan nun nga buhat, nga makita diha, especially sa online. Huwag yung makapugong sa inyong mga anak. Amen? Daghan mga kanang anak sa mga Kristohanon. Dili mo sugal pero moduwa og kanang mga games nga mga sugal diha sa internet. Mo na mga estudyante sa kanang elementary pasultihon unsa ni card gibutang ang ibutan nila tungits or dili scatter. Mo na marung na lang imbis ang tubag na cards. Ang pagkailan nila sa cards kay scatter. Ug dili scatter, tungits. Pero timpaita, ang mga bata ron lahi nagdagan sa utok. Sakto man sila sa ilang nahibawan. Pero sa realidad, wala sila'y nahibawan. Naa sila ilang kaugalingong kalibutan and that is why mga igsoon, ang mga batan-od karon dili gyud sila makahuy-huy o kanang harmoniously sa ilang family. Because they are detached. Detached kaayo. Kung sila'y magpundok, puros mga kaedad nila, lingaw kay sila. Kunya ikaw po maminaw nila, asam kusud ani? They have their own world. Di ba? Pero kung diri lang gyud ta mga igsoon, di gyud ni siya outdated. It is always updating. Hangtod sa katapusan nga tuig aning kalibutan na. Mutapos man gyud tuig basta nay numero mutapos man gyud. Ug unsa ka hang sa 2000 matapos 3,000, 5,000, wa naman taan ang panahon na. No? Makaabot pa baghana 5,000 years. Wata kay baw no? Kay nagikan biyata sa 1,000. Ako nataw 1970. Kamo nataw mo kuan layo ra kay tag distansya. Pero kinsa kay magdaw pagtungtugod og 2,000 murag kuyawan ng mga tao, oy hala 2,000 na. Di ba na ato yung mga huhungiho nga na mga panghitabo nga extraordinary? Oh, kay 2,000 na. Wala na 2026 na. Mura man gyapon. O malay mo, moabot pa ni og 3,000, 4,000, 5,000. Ano na taana? Pero ang atong kaliwat mga igsoon na ba kay improvement? Nga nagsugod sa atoa. Depende ni si legacy nga atong mabili nila. So kung mabilnan nato sila legacy nga nagsalig sa grace o righteousness of God mga igsoon, layo kay lahutay ni nga generation nga atong mabuild diha kang Kristo. Ug magkadaghan na mga igsoon.
Kaya ako, nakaproduce kong duha. Di ba niya? Kaning duha, tagpila kaya i-produce anay nila. So eventually, magkadaghan. Murag yapog network. Di ba? Murag sa simbahan po. Pila ka buktaw, masyaran nimo sa pulong sa Ginoo. Niya, katong imo gipang-sharean. Nag-share po to sila. Diha man mo kuha ang Ginoo panalangin. Murag mag-imong incentive ba? So magkanindot ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Kung atong gitugutan nga way laing mo reign sa atong kinabuhi, si Kristo ra. Si Kristo ra, mga igsoon, wa na gyud lain atong gipasikit, gipaangkon, gipaambit, wala. So kay si Christ man ang nagdomain sa imong kinabuhi, you know your purpose. And He is your only hope to accomplish that purpose sa imong kinabuhi. O karon nakasabot na bata sa atong purpose nganong giluwas tas Ginoo? And there's only one. Bear fruit. Bear fruit, mga igsoon. Sa Romans 5:17, ingon sa Bible, mga igsoon, kani nga part, shall reign in life by one, Jesus Christ. Way lain, dapat way lain mo reign sa atong kinabuhi. Ayaw gyud sugot nga nay laing magdumala sa imong kinabuhi. So, kung si Christ mo'y nag-reign sa imong kinabuhi, basta para sa Ginoo, unaan gani mo sikit, ayaw niyag apil-apil kay sa Ginoo lagi ni. Di permit ka sa simbahan. Naa ka Domingo, naa ka sa Wednesday, naa ka sa Saturday. Unya, wala na ka ni ani diri just to complete your attendance. Naa ka diri prepared to worship God. To honor Him sa imong kinabuhi, mga igsoon. Nga giunsa ka sa Ginoo pagpanalangin. Pero mao lagi, kung sayop ang imo panginabuhi, klaro makaning sayop imo panginabuhi, kung nahimong ka na bitong balakid sa imong pagpaginabuhi ang pagsimba. Munang di ka kanig simbahan kay duty mo ko anak, good pastor. Okay, sa may sadan na ron, ang pagkikita nimo sa Ginoo o ganang pagkikita nimo sa mga tao. Asa may sayop ana. Ay, ano na rin pagpangutana? Are they more worthy of your time kay ni Kristo? O, di apag mas grabe. Are they more worthy than Christ? Mas worthy ba na sila? Labaw pa ba na sila sa Ginoo? O dapat kibaw taan ni mga igsoon. 1 Corinthians 15:57. Yung sa Bible, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kasi maghatag kadaugan? Niya may mo kuyong. Sure na? Sure win. Wala. Muna kampante kayo mga Kristohanon nga si Kristo ilagi sa ligan. Diyan mo mailhan mga igsoon. Nga di ta kita sa kanang visual ba nga mura lisod-lisod na kinabuhi. Kuyog magkata ni Kristo, kakalma lang. Daog lagi ni. Kini man ni magbase kung unsay nakita nato. Magbase man ni kung unsay mabuhat sa Ginoo. So it depends how can you trust Him. Na how big is your faith on Christ? So muna diha mga igsoon, according sa gisulti diri sa Bible, thanks be to God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kadaog ka naman na. Gusto mo mahuman na ni? Revelation 1:6. Revelation 1:6. Atong tapuson. Sa gingon sa Bible, and hath made us kings and priests unto God. Tanaw ang unsa nga kadaugan ni ang gihatag sa Ginoo nato. Gihimo ta nga mga hari, nga mga pari, unto God and His Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Dapat ikaw ang nag-reign sa imong kinabuhi as God gave you that authority and that title, mga igsoon, nga mahimong king and priest.
So ayog sugot nga lain mo drive sa imong kinabuhi. Only God. Ani ka pastor, gihimot ang hari sa Ginoo niya, siya may hari sa tanang hari. We have the King of Kings and Lord of Lords. So sundon gyapon nato siya, pero ang title nga gihatag sa Ginoo nato, kitay maghari. Walay dapat mag-control sa atong kinabuhi. So kay kita may gipa-control sa Ginoo, ikaw nagisadaan ana kung dili na nimo ihatag sa Ginoo imong kinabuhi. Inom dumi, ganaapay hari nato. Hari sa tanang hari. Mao atong Ginoong Hesukristo. Unya gihimo tang pari sa Ginoo, dili lang kay hari, gihimo sa tang pari. So meaning to say, magtuon gyud ta oy. Para makatudlo ta. Kung unsay gisulti sa Bible. Unya pari pastor kay mga laki ra man ang mga babay pastor, mag-unsa man sila, magmadre ni sila. Bahala na mag-unsa mo. Basta ayaw mong suki, ayaw mo og kanang mahimo mong kontra sa mga hari o sa mga pari. Di ba? Kung imong pangitaon diha ang imong kaugalingon, support the men. Sugdig support ang imong bana. Support. Dili kay imong di ko kauyon ani niya support ko ni. Ipasupot ko ning banahan ni. Wa man jud kay mahimo yun. You are only hurting yourself. Di ba? Hurting yourself. Mo na nga once na masakitan ang imong bana, apil biya ka. Madamay biya ka kanunay. Pero magmalipayon ang imong bana, damay sad ka. O asa man kaganahan madamay? Uy, paminaw mo, asa mo ganahan madamay? Sa kalipay o sa kaguol? Ambot, di ko kasabot kung naay mga asawa nga malipay, kung ilang ba na maguol. Diba na ba diri? Na diri. Nakadaugan ba ninyo nga makita mo nga inyong bana gahinuktok, no? Gahilak. Kamurag down kaayo. Pilderos kinabuhi. Niya miday ka nga, yes. Di magod, Biblia magod ta. So sundo na to ang Bible. Ang kadaugan sa mga babay, naa nagbase sa kadaugan sa mga laki. Do not make your own throne. Kaya giingon ra sa Bible diri, and hath made us kings and priests. God is focusing on men. So where are the ladies here? Where are the ladies? Support. Support. Naman kay hari. Naman kay priest. Support. You cannot take out their kanang title. You cannot snatch their title unya ibutang nimo sa imuhang kaugalingon. The best thing you can do is to pray for them, support them, help them. When they're down, don't trample them on your feet. Help them. Kung masipyat sila, ayog himuan na siyang hinagiban para imo siyang pasakitan. Kay nabiya ni mga attitude ang mga lalaki na something in common sa mga lalaki. I do not know if you are agreeing with me. Bahala mo sa buhay ninyo kung di mo kuan. Pero majority kani mga lalaki di gyud ni ganahag yaw-yawag babay. Ang lalaki di gyud ganahan sugo-sugoon og babay. Ilid ba ilid? Allergic kayo ng dunggan na mo ana. Kaya kung dili mo allergic, magduda ta kung laki ba ka. Because men, we are built to lead. Men, gi-create sa Ginoo ang men first, then women. Sa dihang gi-create sa Ginoo si Adam,
gihatag na tanang responsibility sa tanang creation sa Ginoo. Tua gibutang kang Adam. Pagkahuman, nagparis-paris na, ningon ng Ginoo kaluoy sa ni Adam. Wa man siya paris, wa may mutabang niya. So, sige, decide sa Ginoo, buhatan nato siya og helpmate. Unsa man na, sub-leader? Vice President? Queen? No. Helpmate. Unsa siya anang helpmate? Katabang. Nya masuko mo, sige mo tabang, sige mo og kuan, suko mo. Ay mo kasuko kay mo man na inyong duty. Mo na reason gibuhat mo. Ang kuan lang ang kalibutan mo na ginahinag usab sa utok sa mga babae mo na nanay Gabriela, mga kaigsunan nanay equality. There is no equality between men and women. Di na igwalis. Iglalis. Kaya nga naman, ang babae gusto man mo equal. Dili oy, regardless of how many achievement you got, samtang wa pa ka namin niyo. Kana tanang achievement, kung gusto ka mahimong harmonyos sa inyong pagpuyo, imo gyud nang taguan gyud nimo baol, imo gyud nang kadinahan, imo nang kuan nga di nimo na makuot mga kaigsunan kung mahimo sunugon animo before ka magbinyo. Kay tuwa ka magsalig, magsuporta sa imong bana. Dili pwede nga mayon day ka nga ikaw failure kay kandako, bilid ka sa balay, ako'y mga nabuhi kay ako'y daghang title. You are destroying your family. Para sa kalibutan, acceptable na siya. But we are the children of God. We have our own manual. Gapos sa inyong mga bana, magantos mo, tibok pamilya. But let your husband do as normal as it could. Guided by the Lord. Protected by God. Magmalampuson ang pamilya, mga igsoon. Magmalipayon. Normal ang dagan sa kinabuhi. Abot lang ni-agree mo nako basta mao ginay kuan gibuhat ta sa Ginoo nga espesyal naa nato ang leading direction, naa nato ang wisdom. Wala sa mga babae. Mo na kamo mga babae, pangutana ra gyud mo sa may kuan ani. Dili kay mag-unhan nimo ba, inyo nimo ang imo bana. Ikaw ba? Sa man ka Kani kani mo ni. Taka naman ka Hilom ka hilom. Dili ka pwede mo usurp og authority, mingon day ka sa simbahan naman na pastor. Maijo kay ka nagtuon ka no. Yes, sa simbahan gibando na sa Ginoo nga di pwede mo wali ang babay. Pero pasabot ba nga sa inyong balay? Di ba ang giingon sa Ginoo? If you have something in mind, do not speak up in the church. You talk to your husband. Let your husband speak. Di ba? So pasabot, pa-under dyan kasi mo ba na? Nya kung mayo na yung mo ba na, no, di ko na isulti. Di ka na maabot diri. Because your husband is the final authority. He has the final say. So kung matuma na nato mga igsoon, nga instead nga imong ikwalan ang imong bana, imo siyang i-push sa pagbutang nato ikaw mas bright ka sa imong bana, imo nang ipaambit niya ang imong ka-bright para siya ang ma-push up. Ayaw jug ako sa imong kinabuhi. Kay di gyud na nimo nahagbong ka sa righteousness ana. Yes, nakadawat ka grace pero hagbong ka sa righteousness. Know your place. Are you listening? You need to know how to stay on your post. Application. Prosperity is not just surviving, but reigning with Christ in daily life. Kasagaran, surviving rata, nginabuhi ta adlaw-adlaw. Mao na gitawag mga kaigsunan og active income. No work, no pay. You are living your life in a survival mode. Kay once na maputol ng trabaho, pila na lang kaadlaw ang imong ipon. No work, no pay man. Active income. Ang gusto sa Ginoo magsaligta sa iyang panalangin. Do not strive or do not survive. No, not surviving mode.
But, according sa atong lesson, reigning with Christ sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sabot anak, kita mooy kanang nagdumala ba? Dili laing tao gidumala na to. We are just surviving. Tungod ani nila. Kung muhawa tanan nila, patay ta. Kung na di kita muhawa ani nila, o dili na. Pasabot aning nag-reign ka mga igsoon, bisan pagbiyaan ka, buhi ka. Pasabot, bisan pagpalayan ko ninyo, kay wa mo kauyon sa ako ang pagpangalagad sa Ginoo, I don't care. Because, kwan ko kanang self-propagating. Murag simbahan. I am reigning my own life with Christ. Yung na ba, wala tayo gisaligan ka tao. Mo man pasabot ani sa kanang Bible. Wala tayo gisaligan nga tao sa atong kinabuhi, kundili si Kristo ra. So it means, awayon ka, nagpadayon ka sa pagpangalagad. Biyaan ka, nagpadayon gyapon ka sa pagpangalagad. Kay usaray mo gisaligan si Kristo ra. Nakatunan na to ni? So our prosperity is in Christ alone. Dili nahigot ngadto sa mga tao nga mga dato, wala nahigot sa mga negosyo nga makapadato nato, kundili kana tanan gipanggamit ra na sila sa Ginoo para magamit nato aning kalibutan na, but it is not those kanang opportunities but in Christ alone. Usay matabunan naman siya God. Dili na siya mo'y bida ba? Mura na siya og kanang makalimot na ta sa iyaha bitaw nga presensya sa atong kinabuhi. Mo na di na ta makigmeet niya, mo na daghan kayo makita nato mga igsoon nga ni asinsos kinabuhi di na manimba. Kay nagtuo sila nga dili si Kristo mo nagpadala ato. Mo na pait kayo. Mo na nitabo sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Sa dihang nigamit ang Ginoo og mga tao nga nahimong blessing kintahay sa atong kinabuhi. Wala na ta nagsimba, wala na ta nagbasa ng Bible, wala na ta nangalagad sa Ginoo. Nakalimot ta, ato na nung gipalayas ang tag-iya. No, ayaw in town. Because our prosperity is in Christ alone. Every head bow. Every eye closed. Heavenly Father, Lord, thank you so much for this evening. Thank you so much, O God, for giving us another lesson about biblical prosperity. Dear Lord, I pray that please allow the Holy Spirit to remind us regarding in this message, Lord, that you have given to us tonight. I know that our flesh, kung naamang gani tawhanon nga klase nga pagkinabuhi, ang among kinabuhi, Lord, di yun siya muuyon sa espirituhanon nga bahin. So please help us that our flesh should be crucified always with you, O Lord, and so that you could live in our life, Lord Jesus. Thank you so much for the opportunity sa pagpangalagad, and thank you so much for all the tools that you have allowed us to use. And please help us, dear Father, not to worship the tools, but to use it for the furtherance of the gospel and to worship you and you alone sa among kinabuhi, Lord. And thank you so much for this invitation. I pray that you will bless your people to kneel down before you tonight, to thank you, to honor you, and to praise you, to ask forgiveness for not putting you first in their life. Thank you, Lord, for this opportunity. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Why don't you come?